Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito ang aming kwento. Sa Barangay Kulaman, isang liblib na baryong napapalibutan ng kagubatan at bundok, ay may isang dalagang kilalang kilala ng lahat. Hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang pagiging bida-bida. Siya si Julia Cardenas, 18 taong gulang, at para sa kanya, ang mundo ay isang malaking entablado at siya ang artista. Tuwing umaga sa paaralang sekundarya ng barangay, halos mabingi ang mga estudyante sa pagsalubong ng boses ni Julia sa hallway. Good morning po, Ma'am Sandra! Naalala niyo po ba yung sinabi niyo kahapon tungkol sa photosynthesis? Na-research ko po siya. Pero iba po yung definition sa internet eh. Baka outdated na yung nasa libro. Biruin niyo po yun, nagpunta pa ako sa lungsod para lang doon. Kaya sana baguhin na po yung libro natin eh, no? Napatingin ang guro sa kanya. Hindi makasagot. Natawa ang ilang estudyanteng nasa likod ni Julia, habang iba naman ay umiiling-iling na lang. Naririnig pa nga ng dalaga ang bulungan ng ilang kababaihan na tinatawag siyang Jollibee, pero hindi niya ito alintana. Mas gusto niya kasi talaga ang napag-uusapan siya at sentro ng atraksyon. Nabansagan siyang Jollibee, hindi dahil paborito niya ang fast food na yon, kundi dahil sa palagi niyang pagiging bida-bida. Julia B. ang palayo na katha ng kanyang mga kaklase na kalaunan ay kumalat na sa buong paaralan at pati na rin sa baryo. Naging biro, naging label at naging pangilag ng iba. Pagdating sa loob ng klase, habang nagtuturo si Ma'am Sandra sa araling panlipunan, ay nagtanong yon kung ano ang national flower ng bansa. Nagtaas agad ng kamay si Julia. Wala pang 2 segundo, kumakaway na siya hanggang sa tawagin na nga siya. Alam ko po yan, ma'am. Ang dali-dali lang po niyan. Ang sagot po, Rafflesia, ma'am. Tama po, di ba? Sabi ko naman sa inyo, alam ko ang sagot eh. Ako lang po yata nakakaalam niyan dito sa buong klase. Pasimpleng nagtawanan ang buong klase habang napapaismid si Ma'am Sandra. Sabay sabing ang Rafflesia ay hindi national flower kundi pinakamalaking bulaklak sa Pilipinas at sa buong mundo. Tumawag ulit ang guro ng iba pang estudyante hanggang sa ang baguang si Gerald ang itinuro ng ginang. Sampagita po, ma'am. Sampagita raw. Alam ko rin naman yun eh. Sinadya ko lang talagang maliin ang sagot ko. Nagpalakpakan ng mga estudyante kaya tila mas lalong hindi ito nagustuhan ng dalaga. At sa halip na tanggapin ng pagkakamali ay bigla siyang bumwelta. Hindi po, ma'am. May bagong update yan. Kasi yun po ang nabasa ko sa research ng Weird Nature PH. Baka may revision na po at baka hindi pa updated ng textbook natin. Ngumiti at tumango na lang si Ma'am Sandra bago siya pinaupo. Ang buong klase naman ay tila nawindang sa pilit na pangangatwira ni Julia. Pero hindi na bago sa kanila ang mga yon. Sanay na sila sa ugaling bida-bida ng dalaga, na tipong hindi tumatanggap ng pagkakamali. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng pang-umagang klase ay nagtungo na nga ang mga estudyante sa kantin. Nagtungo kagad ang dalaga sa tindahan ni Mamboy dahil madalas talaga siya doong magpunta para sa isang gawain, ang mag-volunteer sa pagtitinda kahit hindi naman kailangan. Mang Boy, ako na lang po ulit ang magbebenta ng turon nyo. Marami pong bibili pag ako naglako. Promise. Napipilitan na lang ng ngumiti at napapayag ang Ginoo. Ilang saglit pa, bitbit ang tray ng turon at palitaw ay umiikot ang dalaga sa mga mesa habang ibinabalandra ang paninda. Mainit-init pa to, guys! Organic ang saging. Tanim namin sa likod ng bahay ng tita ko. At hindi lang to snack, kundi lifestyle. Oh, ikaw, Janice. Yung itsura mo mukhang gutom na. Libre na lang to sa'yo kasi mukha kang stress na stress. Dahil sa sinabing yon, ay tila napahiya ang kaklase niya. Marami kasi ang nakarinig at napatingin sa dalaga na parang stress na stress nga.
Kunin mo na, huwag ka na mahiya. Kesa mahimatay ka pa sa gutom dyan. Alam ko namang wala kang baon ngayon, kaya libre ko na to sa'yo. Julia, katatapos lang namin kumain eh. Nilibre na namin si Janice. Kaya ikip mo na lang yung turon mo. Wala namang gustong bumili niyan eh. Anong wala? Baka kapag hindi ako nagtitinda, doon talaga walang bumibili. Pero kung ako nagtitinda, wala pang 15 minutes, ubos na to. Parang nakikipaghamunan pa kayo sa akin ah. Wala namang humahamon sa'yo, Julia. Ano ba yung sinasabi mo? Para kang paranoid dyan. Ewan ko sa inyo. Basta kapag ako nagbebenta, ubos agad. Palibhasa parang naiinggit lang kayo sa akin eh. Okay, sabi mo eh. Tara na guys. Sabay-sabay na tumayo sina Gerald, Piolo, Daniel, Janice at Belen. Naiwan tuloy si Julia roon na parang tanga. Napaisbid na lang siya saka lumipat sa kabilang table at sapilitang nagbenta ng turon at palitaw. Nang magbel na ay binalik na niya kay Mamboy ang tray at napaisbid na lang ang Ginoo nang makitang iisa lang ang nabawas. Ang arte-arte po kasi nila, Mang Boy, kaya isa lang ang nabawas. Dapat po sa susunod mainit pa kapag nagbenta kayo. Sige po, maiwan ko na kayo at may klase pa po ako. Napaglipas ng oras, natapos ang klase na marami na namang na-offend at naiinis sa taong si Julia. Pero para sa kanya ay wala lang ang mga yon. Dahil tila hindi niya nakikita ang kamalian niyang ginagawa. Pag-uwi ng kanilang bahay ay tila nagbuhay prinsesa na naman ang dalaga. Palibhasa rin kasi ay pinalaki siyang nasusunod ang lahat ng gusto kahit hindi rin naman sila ganoon kayaman. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan, nakaisip na naman siya ng gawaing pagbibidahan. Ma, wag mo na pong hugasan yung pinggan ko. May assignment ako sa dishwashing, gagamitin ko yan para mag-practice. Group work po kasi, ako lang po ang walang maambag, kaya mag-extra practice ako para bukas ako na lang ang maghugas sa aming lahat. Pag-alis ng nanay Clarete niya, ay nagsimula na nga siyang maghugas ng plato. Pero binabad niya lang ang mga pinggan at hindi na sinabon. Tuwang-tuwa pa siya at proud na nakagawa ng gawaing bahay. Ang sipag-sipag mo talaga, Julia. Maganda ka na nga, masipag ka pa, at matalino pa. Nagtungo na siya sa silid nang matapos ang pagkukunwaring kasipagan. Pagiga niya at pagpatay ng ilaw, lingid sa kanya ay may isang nilalang na seryosong nakamasid mula sa punong malapit sa kanilang bahay. Napapailing na lang ang nilalang na yon, bago tuluyang maglaho sa dilim na parang isang anino. Kinabukasan, pagpasok ay naabutan ni Julia na tahimik ang klase. Hindi na lang din muna siya nag-hi sa mga yon dahil nakita niyang tila abala ang lahat sa pagbabasa. Napatingin siya kay Gerald na seryoso sa pagbabasa. At dahil bago-bago pa lang sa paaralan at baryo ang binata, kaya siya ngayon ang bagong project ni Julia. Lumapit siya at umupo sa tabi nun. Pero parang wala lang siya sa paligid. Hindi siya pinansin ng lalaki. Gerald, alam mo, ngayon ko lang sasabihin to ah. Bukod sa akin, dito sa room natin, ikaw lang ang parang may kaya sa buhay. Ganun ba? Ganun ba? Anong klase namang reaksyon niyan ha? Dapat katulad ko. Maging proud ka kasi dalawa lang tayong outstanding dito sa room. Halata naman sa face mo at sa face ko. Grabe yung face card natin, no? Parang bagay tayo. Wala akong panahon sa ganyan, Julia eh. Pasensya na ah. It's okay. Gets ko naman kung pa-mysterious effect ka pa rin sa akin kahit matagal-tagal ka na rin dito sa school at sa baryo. Hanggang ngayon nga eh, di ko pa rin alam ang bahay mo. Tagasan ka ba banda? Diyan lang sa kabilang bahagi ng baryo, sa paanan mismo ng bundok. What? Doon talaga? Uy, ang spooky naman. Narinig mo na yung mga kwento ng aswang daw sa bandaron? Inatake yung isang turista na umaakyat. Ang sabi, sinipa raw ng aswang. Gano'n naman yung katotoo, ha? Hindi ko rin alam eh. Hindi naman ako mahilig sa chismis. Baka naman mamaya eh, ligaw na kabayo lang yung napagkamalang aswang. Walang kabayo ron sa bundok.
So expert ka na. Sige nga, kwentuhan mo ko. At huwag mo akong bibitinin na. Dapat din may reliable source yung mga pinagsasasabi mo para maniwala talaga ako. Tumigil sa pagbabasa ang binata at napatingin kay Julia ng matagal, na parang sinusukat ang intensyon ng dalaga. Doon biglang napaisip ang binata ng mga bagay-bagay. Baka oras na para ituro sa bidabidang ito ang leksyon. O ano? Ba't natahimik ka na dyan? At titig na titig ka pa talaga sa akin, ha? Na-inlove ka na ba, ha? O sige, ikukwento ko sa iyo yung mga nangyari doon sa bundok. Ayon mismo sa mga turista at mga nakatira doon katulad ko. Sige, try me. Anong kwento ng mga turista ang mas kapani-paniwala? Yung nasipa nung aswang na sinasabi mo, nakilala ko yun. Kami yung umalalay sa mga kasama nilang babae packet sa campsite. Siya si Kuya Philip. Oh, ano nangyari sa Kuya Philip na yun? Paano siya nasipa ng aswang? Sinipa lang talaga? Di ba dapat biniktima siya, kinain yung laman loob niya at pinatay? Hindi naman lahat ng aswang ganun. Oh, alam mo? Bakit aswang ka ba? Itutuloy ko ba yung kwento o mang-aalaska ka lang ng mang-aalaska? Sige na, ituloy mo na yung kwento. Bilisan mo na kasi. Ano ba kasi nangyari doon? Ang sabi ng ibang campers na naroon, dis oras na roon ng hating gabi, nag-iingay sila Kuya Philip, pati yung mga kasama niya. Tapos, ang daming campers na napeperwisyo at hindi nakatulog. Kaya, tinuruan sila ng leksyon ng aswang. Wow, parang superhero pala ang datingan ng aswang. Ang astig nun aswang na superhero. Hindi lang daw yun ang ginawa ni Kuya Philip. Hindi kasi siya disiplinadong hiker. Yung mga kalat ng pinag-inuman niya ay iniwan niya lang at hindi niligpit. Kaya siguro nagalit daw yung aswang at sinira yung tent niya. Pagkatapos ay hinatak siya at sinipa. Kamuntikan na nga siyang mahulog sa bangin pero niligtas pa rin siya ng aswang at sinabing magtanda. Wow! Detalyadong-detalyado. Para talagang nandun ka Siyempre, si Kuya Philip mismo yung nagkwento na nakarating lang sa amin Tapos ano nangyari? Yun na yun. Nakababa na sila ng bundok. Nagtanda na yung mokong na yun. Ay, ang corny naman ng kwento. Halatang gawa-gawa lang at hindi totoo. Palagi ko dyan, nalasing lang ng gusto yung Kuya Philip na yun Tapos nag-imbento lang siya para hindi siya mapahiya. Bahala ka sa kung anong gusto mong paniwalaan. Kung okay lang sa'yo, magbabasa na ulit ako Okay. Sa susunod na magkwento ka, dapat yung mas makatotohanan na. Huwag yung halatang kwentong barbero. Pero salamat na rin dahil nawala yung pagka-boring ko sa pakikinig sa'yo. Hindi na umimik si Gerald. Nagbasa na lang siya hanggang sa dumating na nga si Ma'am Sandra para magturo. At mabilis na naman ang paglipas ng oras. Hindi ka natapos ang araw na walang na-offend at napikon kay Julia. Sumakses na naman siya pagdating sa bagay na yon dahil gigil na gigil sa kanya sina Janice at Belen matapos muling mapahiya. Mabuti na lang din ay sinabihan sila ni Gerald na kumalma at pagpasensya na lang ang bidabidang babae. Pagsapit ng gabi, 8:30 ng gabi nang nasa kwarto na si Julia, ay dumungaw siya sa bintana ng sariling kwarto para lumanghap ng sariwang hangin. At hanggang meron siyang napansin na kakaibang anino sa punong nasa tapat ng kanilang bahay. Napakunot siya ng noo at nang masigurong meron ng nilalang doon, ay nagsisigaw siya at tinawag ang kanyang tatay Dennis. Lumabas ang Ginoo na may dalang matalim na itak at saka nagtungo sa nasabing puno. Kitang-kita nila kung paanong tumalon ang nilalang at tumakbo palayo. Hindi nila yun nakilala dahil sa madilim. Dahil tuloy sa pangyayaring yon ay hindi masyadong nakatulog si Julia. Sinamahan na lang siya ni Nanay Chen hanggang sa makatulog na siya na mahimbing. Hindi nakapasok si Julia kinabukasan dahil sa tromang yon. Nagpunta nga kagad ang kanyang mga magulang sa tanggapan ng barangay para i-report ang nangyari. Dahil din tuloy doon, ay naglagay na sila ng ilaw sa mismong tapat ng puno. Lumipas ang ilang araw,
Nalaman ng mga kaklase ni Julia ang nangyari at tinanong siya patungkol sa bagay na yon. May kumakalat kasing balita na takot daw siya at halos mahimatay. Totoo naman ang tungkol sa bagay na yon, pero dahil isang babaeng bida-bida ay pinasinungalingan niya ang tungkol dito. Nako, kung sino man ang nagkalat ng mga maling kwento na yon, alam na malaking inggit nun sa akin. Wala na siguro yung maisip kundi ang siraan na lang ako sa harap niyo. Huwag kayong magpapapaniwala ron dahil nung nakita ko yung tao na yon sa puno, sinigawan ko siya. Tapos siya mismo ang natakot at tumalon. Sinundan ko pa siya sa labas tapos sumunod na rin ang tatay ko na may hawak na mahabang itak. Ay, pasalamat talaga siya hindi siya naabutan ni tatay. At saka sa mga nagsasabing aswang yon, hindi ako naniniwala. Isa lang yung mambuboso na gusto akong silipan. Siguro, gandang-ganda sa akin. Dahil sa mga sinabi niyang yon, imbis na maawa sa kanya ang mga kaklase, karamihan tuloy ay nainis lang at sinabing deserve niya ang nangyari. Lalo na sina Piolo, Daniel, Janice at Belen, na pinagtatawanan lang siya. Si Gerald naman ay napapaismid lang dahil alam na alam niya ang totoong nangyari nung gabing yon. Kung paano nag-hysterical si Julia sa sobrang pagkasindak. Kabaliktaran ng kinukwento niya ngayon. Isang Miyerkules, mainit ang araw pero mas mainit ang bunganga ni Julia sa loob mismo ng klase. Nakaupo siya sa harapan. Hawak ang kanyang pink na notebook na may sticker din na nakalettering na I'm always right. Habang abala ang klase sa pagsusulat ng reflection tungkol sa kalikasan, pasimpleng sumulyap si Julia sa bagong upuan sa likod na gamit ni Gerald. Tahimik pa rin ang binata na nakayuko habang nagsusulat na parang may sariling mundo. Ang seryoso naman ni Gerald. Masyadong feeling genius. Tingnan natin kung matatalo mo ko sa patalinuhan at pagiging madaldal. Bakit ka nakatingin, Julia? Nai-inlove ka na ba sa akin, ha? Asa ka naman, no, Gerald? Don't get me wrong, Pogi ka, pero hindi kita type. Ayoko na masyadong maraming preservation sa sarili niya. Preservation? Ano ba yan? Hindi alam. Pogi ka sana kaso wala kang utak. Preservation lang, hindi mo pa alam? Ano bang preservation ang tinutukoy mo? Sino naman ang ipe-preserve ko? Ikaw? Ano ka, karne? My God! Preservation means masyado masikreto. Maraming tinatago, ganun. Baka ang ibig mo sabihin reservation at hindi preservation. Ganun na rin yun. Preservation, reservation. Basta punong-puno ka ng reservation, Gerald. Ako? Maraming reservation? Paano mo naman nasabi na marami akong reservation? Ayoko sa mga tao masisikreto at masyadong pa-mystery effect. Ganun ka kasi. Tingin mo talaga sa akin may sikretong itinatago? Oo, magaling kasi ako magbasa ng katauhan ng tao. Kaya nga ang kukunin kong kurso kapag nag-college na, BS in Psychiatrist. Baka BS in Psychology. Ganun din naman yun, no? So, matanong ko lang, ano nga ba ang tinatagong sikreto ng isang Gerald Magalong, ha? Ay nako, wag mo nang alamin dahil baka hindi mo kayanin. Walang hindi kayang isang Julia Cardenas. Pinalaki akong batang may laban ng mga magulang ko. Kaya sabihin mo na, ano ba sikreto yan, ha? Promise, wala ko ibang pagsasabihan. Tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Wala naman akong tinatagong sikreto Pero gusto mo ba ulit makarinig ng kwento? Humugot muna si Gerald ng malalim na buntong hininga. Pagkalaon ay tumingin siya sa bintana kung saan natatanaw ng malayo ang bundok. Napatingin din doon ng dalaga na punong-puno ng pagka-curious. Tanda mo pa ba yung nakwento ko tungkol kay Kuya Philip? Oo naman. Bakit? Ano ba meron sa kanya? Nag-camp din kasi kami ni Piolo at Daniel nung weekend. Doon ko napatunayan na totoo yung kinukwento ng turistang yun. Naranasan naming 3 yun. Narinig namin ang ungol ng aswang at hindi lang yun Nakita pa namin na lumilipad-lipad yun parang malaking ibon. Ang sabi ng mga taga ron sa baba ng bundok, aswang na layog nga raw yun. Aswang na layog ka agad? Hindi ba pwedeng malaking ibon lang talaga? Hindi. Kasi nung sumilip ako sa labas ng tent,
kitang-kita ko talaga na hindi yun ordinaryong malaking ibon lang eh. Kakaiba din kasi yung ungol niya na talagang nanunuot sa balat. Narinig nga ni Piolo at Daniel ang kwentuhan ng dalawa. Lumapit sila at pinatotohanan ng sinabi ni Gerald. Dahil doon ay natuon na nga talaga ang atensyon ng dalaga at sumeryoso ang pagmumukha nito. Bukod sa nakakakilabot ang ungol ng aswang na layog, ay may narinig kaming malalim na tinig. Hindi namin maintindihan eh. Parang sinisigawan kami sa salitang hindi pang tao. Tapos may isang babaeng camper na bigla na lang sumigaw at nawalan ng malay. Kinabukasan, ayun, may bakas ng kuko sa likod niya. Uy, teka. Totoo talaga yan? Oo, kasi marami talagang umaakyat doon na walang disiplina eh. At ang sabi ng mga taga ron sa amin sa paanan ng bundok, pinarurusahan talaga ng mga aswang yung mga pasaway. Ayos talaga yung aswang na yun ah. Parang gusto lang nila magpa-famous. Para pala silang mga bida-bida eh, no? Di naman kami mahilig sa atensyon katulad mo. Ikaw ang totoong bida-bida. Bakit di mo yun napapansin sa sarili mo, Julia? May binubulong ka? Ha? Wala. Napapaisip pa rin kasi ako hanggang ngayon. Sus, huwag mo nang isipin yun. Wala ka lang mapapala. Yung mga aswang na yan, baka mga imbento lang din yan ng mga taong kulang sa atensyon. Talagang nagturo ka pa ng ibang inosenteng tao. Ano ba yan? Bumubulong-bulong ka na naman, Gerald. Wala yun. Sige na nga, at mamaya na tayo magkwentuhan uli. Okay, sabi mo eh. Pasalamat ka na lang dahil nakausap mo ko. Ako na to, si Gandang Julia. Pumiki na lang ng ngiti si Gerald at hindi na pinansin ang dalagang bida-bida. Pagsapit ng hapon, habang pauwi ang mga estudyante ay inulan na naman ng kwento-kwento ang mga estudyante. Kanina lang kasing break time ay ipinamalita kagad ni Julia ang tungkol sa ikinukwento sa kanya ni Gerald. Pinalabas niyang kwentong barbero lang ang mga yon. May mga hindi naniniwala pero mas marami ang pumanig sa kanya dahil bida-bida siyang babae. Dahil doon ay tila napuno na nga ang salop ni Gerald at tiningnan niya ng masama si Julia habang palabas ito ng gate. Eksakto naman na dumating ang pinsan niyang si Andreyson para sunduin siya gamit ang motorsiklo. Pinsan, sinong tinitingnan mo dyan? Yung kaklase kong bida-bida, napipiko na ako eh. Turuan na ba natin ng leksyon? Kaya ko na siyang mag-isa, ipaubaya mo na siya sa akin. Sigurado ka ha? Oo naman no. Medyo tahimik pa naman ngayon sa bundok. Kaya wala akong mapaglibangan ngayon eh. Loko ka. Mamaya may makarinig sa'yo kaya hinahinaan mo yung boses mo, no? Ito naman, hindi na mabiro. Magpasalamat tayo dahil tahimik na ang bundok. Kasi ibig sabihin natututo na yung mga turistang umaakyat dun. Subukan mo pa rin umakyat mamaya para magtingin-tingin sa mga bagong campers ha. Okay. Sumakay ka na kasi ang weird na ng tingin na ng mga estudyante oh. Hindi ko alam kung sino sa atin ang pinagmamasdan nila eh. O pareho tayo. Ako yan. Pinalalabas kasi ng kaklase ko na kwentong barbero yung tungkol sa mga aswang na layog. Pinagkalat niya pa sa buong eskwelahan. Aba, alam mo na ang gagawin kapag ganyan. Pakitaan mo ng aswang na layog ng magtanda, insan. Ganun na nga ang gagawin ko. Sisiguraduhin kong maniniwala siya na totoo ang aswang na layog, na hindi katang-isip ang mga katulad natin. Parang gusto tuloy kitang samahan ah. Di pwede no. Kailangan ka nga ron sa bundok eh. Hindi porket wala na nagkakalat magpapakampante ka na. Alam mo naman ang ugali ng mga tao, magbabago at susunod lang yan ng ilang araw o linggo. Pero babalik ulit sa dating gawi. Sa pagiging walang disiplina sa sarili at sa kalikasan. Yan na naman at nagsishare mo na naman si tatay. Hindi na umimik si Gerald. Seryoso siyang umangkas sa motor pagkatapos ay nagpahururot na nga ng takbo ang kanyang pinsan hanggang sa makauwi sila ng bahay. Samantala, pag-uwi ni Julia sa kanilang bahay ay nandoon ang mga kaibigan ng kanyang nanay Chen. Kaya nagpasimula na naman siyang magpa-impress sa mga yon. Galing kasi sa Maynila ang mga yon, kaya nagkwento siya ng patungkol sa kanilang probinsya.
pati ng tungkol sa bundok na dinarayo ng mga turista. Lumabas kasi saglit ang kanyang nanay kaya siya muna ang kumausap sa mga yon. Alam niyo po ba na nag-camp kami ng mga kaklase ko dun sa bundok nitong weekend? At yun nga po, nakakita kami ng aswang na layog na umuungol-ungol at lumilipad-lipad. Naku, kitang-kita ko po talaga ang mapupulan nilang mga mata. Takot na takot nga po ako nung una eh. Pero nung napagtanto ko na mga pasaway lang na hiker ang pinagdidiskitahan ng aswang, nawala na po yung takot ko. Kung gusto niyo pong umakyat o mag-camp mga tita, pwede ko po kayong samahan doon. Sigurado po ako mag-i-enjoy kayo. Basta maging madisiplina lang po kayo ha. Ayaw kasi ng aswang na walang disiplina. Parurusahan po talaga kayo. Mabuti na lang sinabi ng mga bisita ni Nanay Chen na wala silang balak magpunta sa bundok matapos marinig ang kwento tungkol sa aswang. Pagdating ng nanay ng dalaga, ay nagpaalam na siya at nagkulong sa kwarto. Hanggang sa katukin siya ng mga magulang pasado 8:30 ng gabi. Nagsabi ang mga yon na aalis at ihahatid lang ang mga bisita at baka umagahin na sila ng uwi. Pumayag naman ang dalaga dahil doon din naman natulog ang uwian nilang kasambahay na si Aling Claire at ang anak nitong si Popoy na 10 taong gulang lang. Ako ang bida ngayon. Huwag kang kukontra kung ayaw mo masipa sa mukha. Ako ang bida ngayon at hanggang pangarap ka na lang dahil ngayong gabi, ako ay titingalain. Ako si Darna, ako ang Diyosa, ako ang tanging nagniningning sa kalangitan. Ako si Wonder Woman, ako ang superstar. Akin ang sandaling ito dahil ako ang reyna ng gabi! Napapasayo na si Julia habang nagsusuklay sa harap ng salamin sa kanyang kwarto. 11:00 ng gabi pero nanatili pa rin siyang gising. Hindi niya rin alam kung bakit hindi siya makatulog. Pakiramdam niya kasi ay parang merong naghihintay sa kanya. Parang may kung anong pangyayari na hindi niya maintindihan kung paano magsisimula. Pero tama ang pakiramdam niyang yon. Dahil sa labas ng kanilang bahay ay may isang nilalang na kanina pa naghihintay ng tamang pagkakataon. Pasimpleng nakatayo si Gerald sa gilid ng isang puno at nagmamasid. Naghihintay siya na mas lumalim pa ang gabi. Bakit ba hindi ako makatulog ngayon? Kapag ganito raw may nag-iisip sa'yo na isang tao. Oh my gosh! Baka iniisip na ako ni Gerald. I mean, hindi, baka dahil talagang malamang sa mga oras na to iniisip na niya ako. Ay! Sabi ko na nga may in-love talaga sa akin yung taong yun eh. Hindi naman ako basta-basta mapafall, no? Ano siya, sinuswerte? Ang ganda-ganda ko eh. Natigilan na siya nang maramdaman ng malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang tagiliran. Pagtingin sa kaliwa ay nakita niyang nakabukas ang bintana at tinatangay ang kurtina ng hangin papunta sa direksyon niya. Naalala niya tuloy ang nilalang na nakapwesto sa punong tapat ng bintana. Kaya dali-dali siyang lumapit doon at isinara ang bintana sa kahinawi paloob ang kurtina. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Tila ba may kakaibang hatid kasi ang hangin na dumadampi sa kanya. Hindi na lang niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Makalipas ang ilang minuto, tahimik ang buong bahay. Ang tipikal na ingay mula sa labas ay napalitan ng ugong ng hangin na sumisingit sa siwang ng mga bintana. Kahit naka-electric fan ng dalaga, ay ramdam pa rin niya ang kilabot ng pag-iisa. Minsan, napapalingon siya sa kurtina sa gilid ng kwarto dahil parang may aninong gumagalaw mula roon. Hindi ako matatakot. Masyado lang akong exposed sa horror stories itong mga nakalipas na araw. Kaya over-imaginative lang itong nafe-feel ko. Dahil doon, ay tumayo siya para kumuha ng tubig sa kusina. Pagbaba niya ng hagdan, ay may kakaibang lamig na naman siyang nadama mula sa ilalim ng kanyang mga talampakan. Parang nanlalamig ang sahig namin Hindi naman ganito dati kapag gabi. Hindi pa rin naman taglamig. Nagpatuloy siya hanggang sa makababa at may mapansing tila sa bandang kusina. Ate Claire, nandyan ka ba sa kusina? Nang walang sumagot ay nagpatuloy pa rin siya at pagkarating niya sa kusina ay bigla siyang natigilan.
Pagtingin niya sa gilid ng refrigerator ay may isang munting aninong nakalumpasay sa sahig. Nagtatago sa ilalim ng dining table. Napakunot siya ng noo nang marinig ang pag-iyak ng munting boses. Popoy, ikaw ba yan? Umupo siya na hindi sumasayad ang puwet sa sahig at pagkatapos ay dinungaw ang kung sino mang nasa ilalim ng lamesa. Nakita nga niya si Popoy na nanginginig. Nakatakip ng muka at parang hindi makapagsalita. Humagulgul yon sa tindi ng takot na nararamdaman. Nag-aalala tuloy ang dalaga kaya inakay niya kaagad ang batang lalaki. Popoy, ano nangyari ha? Bakit nandyan ka sa ilalim ng lamesa? Nasa si Ate Claire, ang nanay mo? Ate Julia, natatakot po ko. Bakit ka nga natatakot? Halika, lumabas ka dito. Nandito na ako, kaya wala ka nang dapat ikatakot pa. Tumahan ka na rin at ihahatid na kita sa kwarto niyo ni Ate Claire. Ate, may hayop. Tao. Hindi ko po alam. Nasa bintana. Tapos naglalakad sabi kanina. May malaki po siyang pakpak. Pumasok po dito sa bahay. Hindi pa man natatapos ng batang lalaki ang sinasabi ay nagkalabugan na ang mga gamit sa kusina. Nahulog ang mga kutsara, tinidor at isang mangkok ang nabasag. Napatingin sa gawing yon si Julia habang si Popoy ay patuloy na nagsumiksik dahil sa pagkasindak. Habang nagmamasid at nakikiramdam sa madilim na kusina, sa gilid ng kanyang mata ay meron siyang nahagip na gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumingon sa bintana ng kusina at doon sa bandang lababo ay may dalawang matang namumula siyang nakita. Nagliliwanag ang bagsik nito sa dilim at halos hindi ito normal na nilalang. Sino ka? Hindi kumibo ang nilalang na nakakubli sa dilim, dahilan para makaramdam na rin ng kaba si Julia. Bumilis ang tibok ng puso niya at para siyang nabalot ng yelo sa takot. Katulad ni Popoy ay tila nangangatog din ang tuhod niya. Pero pilit niyang tinatapangan para sa kasamang batang lalaki. Ba't ayaw mo magsalita? Sino ka ba? Kapag hindi ka pa umalis, sumanda ka sa mga magulang ko. Hindi mo ba nakikilala kung kaninong bahay itong pinasok mo? Kamag-anak kami ng kapitan dito! Naudlot na ang dalaga sa pagsasalita dahil biglang nagbuka ng pakpak ang nilalang at unti-unti nang nagpakita sa kanila. Ate Julia, hindi po yan tao. Yan po yata yung sinasabing aswang na nanggugulo ron sa bundok. Hindi, Popoy! Hindi yan totoo! May nanloloko lang sa atin at siguradong lagot ang taong yan! Nang tuluyang lumantad ang nilalang, ay nakita na nga nila ang kabuuan nito. At doon din nasabi ng dalaga sa sarili na totoo nga ang sinasabi ni Popoy. Aswang nga ang nanloob sa bahay nila. Ang balat nito ay nangingintab sa pagkaitim. Ang mga kamay ay parang mga paa. Lubog ang ilong na parang paniki. Matulis ang tenga. Mabalasik ang mga mata at nakausli ang mga matutulis ng ngipin. May dila itong mahaba na may tumutulo pang laway. Ang pakpak nito ay may mga patusok sa bawat dulo at nang magkampay ito ay humangin ng malakas. Nagtalsikan ang mga gamit sa kusina na lalong ikinatakot ni Julia at Popoy. Ate Julia, papatay na tayo ng aswang! Tulong! Tulong! Ate Claire, tulong! Julia, ang balita ko napakatapang mo raw. Ngayon ay susubukan ko kung hanggang saan ang sinasabi mong tapang. Julia, ang balita ko napakatapang mo raw. Ngayon, subukan natin kung hanggang saan ang sinasabi mong tapang. Ha? Paano mo ko nakilala? Sino kang aswang ka? Narinig kong matunog ang pangalan mo sa paaralan Matunog hindi dahil sa gusto ka ng mga tao. Matunog dahil maraming naaasiwa sa pag-uugali mo. Hindi totoo ang sinasabi mo. Mapanira kang aswang ka! Napatili na ang dalaga dahil binasag ng aswang ang mga plato.
Sabay sapilitang binuksan ng gripo hanggang sa umapaw ang lababo. Pagkatapos noon ay humalakak ito na parang isang demonyo. Kaya ang ilaw sa kusina at sala ay biglang nagpatay-sindi. Takbo tayo, Popoy! Natatakot ako, Ate Julia. Papatayin niya tayo. Mas mamamatay ka kapag nagpaiwan ka rito! Bilis na! Umanda ka at tikman ang bagsik ng isang aswang lalayog! Babaeng sinungaling! Dahil doon ay dinala na nga ng natatakot na si Julia ang kasamang bata papunta sana sa hagdan para umakyat sa kanilang silid. Sigaw pa rin sila ng sigaw sa pangalan ni Aling Claire sa pag-asang magigising ito at maririnig sila. Pero bago sila makarating doon, ay lumipad na ang layog mula sa kusina at pumunta sa sala. Hinampas nito ng pakpak ang pader at binasag ang ilaw doon. Nagtitili ang dalaga habang si Popoy naman ay napakapit sa kanya sa sobrang takot. Hindi sila makandaugaga sa pagtakbo paakyat hanggang sa muling humalakak ang aswang na parang demonyo. Ha! Sige, Julia! Tumakbo ka! Tumakbo ka lang! Habang nagsisisigaw, ay tumatakbo na nga ang dalaga pa itaas na tila nakakalimutan na si Popoy. Nang nasa itaas na sila, dahil sa tindi ng takot na nararamdaman, ay napaihina siya sa saluwal ng wala sa oras. Nang makita yun ng aswang, ay mas lalo itong natuwa. At naging dahilan naman yon ng pagkagising ng tulog mantikang si Aling Claire. Paglabas ng ginang, ay nakita niya sa sala ang aswang na layog. Kaya napasigaw din siya sa takot. Nang makita naman siya ng halimaw, ay bigla na lang itong binuka ang mga pakpak at lumipad palabas sa bintana. Nasira yon pero hindi na inisip ng ginang dahil kaagad niyang sinaklolohan ang anak pati si Julia. Sa isang kisap mata ay nawalang parang bula ang aswang, habang ang tatlo ay takot na takot dahil sa nangyari. Ate Claire, tumawag po kayo ng tulong! Pagkatapos sabihin yon, ay napaupo na lang siya sa sahig na nabasa na siya ng ihi. Namumutla ang mukha niya at nanginginig pa rin siya sa takot. Kinabukasan, habang may mga barangay tanod na tumitingin sa paligid ng bahay, nakaupo si Julia sa terrace. May dala siyang kape at sa tabi niya ay nandun ang ilang kaibigan ng kanyang ama sa barangay. Pinakikinggan niya ang pag-uusap ng mga yon, patungkol nga sa pag-atake ng aswang na layog sa kanila. Habang tumatanaw sa kawalan, ay tila napapaisip pa rin ng dalaga kung paano siyang nakilala ng halimaw. Paano nalaman ng layog na yun ang pangalan ko? At sinabi niyang sikat ako sa school. Ibig sabihin, posible nag-aaral sa paaralan namin ng aswang na yun. Ay, Diyos ko po. Naudot na siya sa pagmumuni-muni nang makita sina Gerald, Piolo, Daniel, Janice at Belen. Nakasunod din ang pinsan ni Gerald na si Andreyson na nakasakay pa rin sa motor. Siguradong alam na nila ang nangyari dito sa bahay. Ang bilis talagang kumalat ng balita rito sa barangay. Grabe talagang pagkatsismosa ng mga tao. Bumaba siya at lumabas ng bahay sa kahinarap ang mga kaklase. Siniguro niyang maayos ang postura niya at hindi halatang naapektuhan ng gusto sa mga nangyari. Anong ginagawa niyo dito, guys? Himalaya yata at napadaan kayo sa amin. Nabalitaan kasi namin yung nangyari. Papunta nga dapat kami sa bahay nitong si Janice. Nag-aalala raw sila sa iyo ng gusto ni Belen nang malaman na pinasok pala ng aswang ang bahay ninyo. Siguradong takot na takot ka dahil sa nangyari. Salamat sa pag-aalala kahit parang peke Janice at Belen. Grabe ka naman sa takot na takot, Gerald. Bakit? Hindi ba? Ikaw naman? Parang alam mo nangyari Wala ka naman dito kagabi sa bahay Maliban na lang kung ikaw yung layog na yon. Kasi parang kilalang kilala ako ng aswang kaya sigurado akong tagaroon lang yung sa paaralan natin. Ha? Sigurado ka ba dyan? Seryoso nga. Parang alam niyang lahat na nangyayari. Pero lilinawin ko lang hindi ako takot na takot. Talaga? Oo naman. Ang totoong nangyari, yung aswang nga ang natakot sa akin.
Hindi ko talaga siya inatrasan. Akala niya masisindak niya ako? No, hindi ako basta-basta natatakot, no? Parang hindi rin naman nakakatakot yung aswang na layog na yan. Mas nakakatakot pa kung babagsak ako sa subject ni Mama Sandra, sa totoo lang. Ang nabalitaan namin napaihi ka nga raw sa salawal mo Paano naman mangyayari yun? Wala namang nakakita sa akin dun. At saka hindi totoo yun, kahit itanong niyo pa kay Popoy at Ate Claire. Grabe talaga mga chismis no? Para lang masira ako sa mga mata niyo. Ay, wag niyo na nga pansinin yung mga yun. O, hindi sige. Sabi mo Oo, tama. At saka alam niyo ba guys, hindi talaga sila mukhang nakakatakot. Natatawa nga ako sa itsura ng aswang Para silang mga lampa. Kaya nagtataka ako kung bakit takot na takot yung mga tao kapag sinasabing aswang na layog. Nakakatawa lang yung pagmumukha nila, lubog at walang ilong. Kapag nakita yun, ako promise, matatawa talaga kayo at hindi matatakot sa kanila. Biruin nyo, yung layog pa ang naduwag sa akin. Tumawa-tawa ang dalaga habang ang mga kaklase niya ay nakatingin lang. Si Gerald naman ay mas tumuon ng atensyon sa pinsan niyang si Andresen. Hindi kasi nagustuhan ng matipunong lalaki ang mga sinabi ni Julia. Kitang-kita ni Gerald kung paanong nagkuyom ng mga kamao ang kanyang pinsan at napakagat ng labi sa inis. At para mapakalma ito, ay pasimple niyang tinapik sa balikat. Pinsan, kalma lang. Matabi lang dila ng babaeng to, katulad na nga ng naririnig ko. Kaya hindi ko siya palalampasin, pinsan. Oo, mabunos dili ka, Andre. Hindi tayo pwedeng magkalat sa lugar na ito. Oh guys, gusto niyo ba pumasok muna sa bahay para makainom ng juice o kahit anong makakain? Nako, hindi na. Pupunta na kami sa bahay ni Janice Sige, ingat kayo Happy birthday nga pala Janice and more birthdays to come. Bago umalis sa mga yon, ay nakatitigan pa ng dalaga si Andresen. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng hindi kakomportablihan sa titig ng isang tao. Pumasok na lang siya kaagad at hindi na pinansin ang matipunong lalaki. Hindi tulad ni Gerald, si Andresen ay walang tiyaga sa pagpapatawa o pagyayabang. Para sa kanya, ang mga uri ng tao na katulad ni Julia na mapagpanggap, mapagmataas at walang respeto sa katayuan ng iba ay walang karapatang mabuhay. Layog raw ang naduwag sa kanya. Mayabang na babae. Bida-bida at marumi ang tabas ng bibig. Dahil sa kasinungalingan at pag-aalipusta mo sa layog, puputulin ko yung dila mo. At sa unang pagkakataon, makakagawa ko ng hindi tama sa batas ng pamilya namin. Umanda ka, babaeng bida-bida. Sa pagdaan ng araw ay naging tahimik ang buhay ng dalaga. Naayos nga kagad ang mga nasira sa kanilang bahay at naging alerto na rin ang mga tao sa barangay. Pati sa paaralan ay alerto rin ang pamunuan kaya maagang pinauuwi ang mga estudyante. Magtatakip silim, galing si Julia sa pamilihan at nahuli siya ng uwi dahil sa dami ng tao sa terminal ng tricycle. At para lang hindi gabihin, ay nagpasya na siya na magpa-special. Sa kasagsagan ng biyahe, nang malapit na sila sa bukana ng barangay, ay biglang may umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. Sakto na tuluyan nang dumilim ang kapaligiran at unti-unti nang sumindi ang mga ilaw sa poste. Sa kamalas-malasan naman ay biglang tumirik ang sinasakyan niyang tricycle, kaya napaismid siya. Bakit po tayo huminto, kuya? Nang sabihin ng may-ari ng sasakyan na nasiraan sila, ay sumimangot ang dalaga. Pero wala siyang choice kundi ang bumaba at maglakad. Dahil din naman doon ay binawasan na nga lang ng lalaki ang singil sa kanya. Pagliko niya ng iskinita, ay muli siyang nakarinig ng alulong ng aso. Kasabay din noon ay ang pag-ihip ng hangin kaya napatingin siya sa mga puno sa harapan ng dinaraanan niya. Nakaramdam siya kagad ng takot dahil sumagi kagad sa isip niya ang itsura ng aswang na layog na sumalakay nung nakaraan lang. Dahil doon ay nagmamadali na nga siya hanggang sa maramdaman niyang mula sa likuran na parang may iba pang yabag na mga paa bukod sa kanya. Huminto siya saglit at lumingon
pero wala siyang nakita kundi panay kadiliman. Pero nang may biglang makapares na kulay pulang liwanag siyang nakita na parang mga mata, ay doon na siya kumaripas ng takbo. Bumilis din ang naririnig niyang yabag sa likuran kaya hindi na niya ito nilingon pa. Alam niya rin kasi sa sarili na merong ang sumusunod na nilalang sa kanya. At posibleng ito na naman nga ang aswang na layog. Kung sino ka mang sumusunod sa akin, tigilan mo na ako! Isusumbong kita sa tatay ko. Kala mo ha, hindi mo kilala ang pamilya namin. Maraming koneksyon at kamag-anak ang pamilya namin na yayariin ka! Ang tugon ng nasa likuran ay isang nakakakilabot na pagkaralgal na tinig ng mabangis na hayop. Doon niya nakumpirma na totoo ang hinala niya kaya mas lalo niyang binilisan. Hanggang sa makita na niya ang kanilang bahay. Mabuti na lang ay lumabas mula sa gate nila ang kanyang nanay Chen at tatay Dennis na kausap ang isang konsehal ng barangay. Doon ay biglang nawala ang nilalang na sumusunod sa dalaga. Paglingon niya sa likod ay wala na ang mapupulang mga mata kaya nakahinga siya na maluwag. Pagkamano sa mga magulang ay pumasok na kagad siya ng bahay at nagkulong sa kwarto. Doon niya ay binuhos ang lahat ng takot na nararamdaman. Hanggang sa namalaya na lang niya ang sarili na napapaluhanan ng tahimik. Diyos ko po, hanggang kailan ba matatapos to? Humarap siya sa salamin at nag-ayos ng sarili. Nang makabihis na, ay bumaba siya kagad sa dining area para maghapunan. Naabutan niya nga roon si Aling Claire at Popoy na kumakain kaya sumabay na rin siya. Pansamantala na kasing pinatira sa bahay nila ang mag-ina pagkatapos ng insidente dahil natakot na itong umuwi sa kanilang barong-barong sa pag-aakalang baka sila ay balikan ng aswang na layog. Marami naman sa mga taga-baryo ang naniniwala na lalo na sa nakatira sa ibaba ng bundok, na hindi basta-basta nananalakay ang aswang sa kanilang lugar nang walang sapat na dahilan. Kilala rin kasi ang pamilya ni Julia bilang mga taong marurumi mamalakad pagdating sa negosyo. Kaya ito ang isa sa mga tinitingnan ng mga tao kung bakit sila sinalakay. Pero lingid sa lahat, balak lang talagang takutin ni Gerald si Julia dahil sa pagiging bida-bida nito. Gusto niyang maturuan ng aral ang dalaga pero tila lalo lang lumala. Mag-aalas 9:30 na ng gabi. Tahimik ang loob ng bahay nila Julia at nasa kwarto siya. Abala sa paggawa ng kwento kung saan ay tila dinadramatize niya ang aswang incident na siya raw ang nagpatakbo. Mas okay siguro kung ilalagay kong ganito. Layog nga ako, pero takot ako sa'yo, Julia. Huwag mo akong sasaktan at aalis na lang ako ng kusa. Patawad talaga sa ginawa kong pagpasok sa bahay niyo. Wow, ayos tong kwentong ginawa ko ah. Siguradong kapag pinasa ko to ron sa news club sa school, siguradong maraming tatangkilik nitong kwento. Magiging superhero lang ang peg ko. Natawa siya habang muling binabasa ang sinulat ng mga kasinungalingan sa kwento. Pero habang ginagawa niya yon, lingid sa kanya na sa labas ng bintana ay may mga matang hindi tumatawa. Walang iba kundi si Andreson, na nasa anyo na ng pagiging aswang na layog. Ang mga mata niya ay pulang-pula sa galit habang kagat-kagat ang ngipin sa puot. Sa totoo lang, ay buong araw siyang nanood. Nagmasid, naghintay ng pagkakataon kung paano mapapatay si Julia. At habang tumatagal ang pagsubaybay niya sa dalaga, ay mas lalo lang lumalim ang galit niya rito. Ang bawat salita niyon ay parang kutsilyong humihiwa sa dangal ng kanilang lahi. Pero ang mas nakakagalit ay ang iba pa niyang mga nalaman. Kung gaano talaga kasama ang ugali ng babae at gagawin nito ang lahat para lang siya ay mapansin ng mga tao. Hindi lang pala talaga ang lahi namin mga layog na nananahimik ang binabastos mo, kundi pati ang mga taong walang kalaban-laban. Kaya humanda ka sa akin ngayon. Sigurado na ako sa gagawin ko sa'yo. At kahit maparusahan ako ng aking pamilya,
Gagawin ko ang lahat para mapatay at mapagbayad ka. Palihim na nga siyang pumasok sa loob ng bahay at gumawa na nga kagad ng hakbang nang walang nakakaalam. At nang mas lumalim pa ang gabi, muling nagtungo si Julia sa kusina para uminom ng tubig. Sa pagkakataong yon, ay kampante na siya dahil alam niyang secure na ang kanilang bahay laban sa mga aswang o anumang nagtatangkang pumasok. Pero hindi alam ng dalaga na bukod sa pag-aanyo ng parang taong paniki, ay may kakayahan ding magpalit ng ibang anyo ang isang layog. Katulad ng malaking daga o pusa. Sa basement ng bahay pumasok si Andreyson at nag-anyong daga. Nang nasa kusina na si Julia ay narinig niya ang kaluskos na ginawa ng aswang. Akala niya ay ordinaryong daga lang yon, kaya di na niya pinansin. Tumingin lang siya sa pinto ng basement at pagkatapos uminom ay pinagtangkaan niya itong isa pero laking gulat niya nang maglabasan ng higit 20 daga. Tila takot na takot ang mga yon na parang may tinatakasan sa basement. Napasigaw at napatalon-talon din ang dalaga sa takot. Kaya napatakbo siya papunta sa tapat ng pinto ng kwarto nila Aling Claire. Ate Claire! May mga daga! Ate Claire! Nasaan sila? Natigilan na siya nang maalala na sinundo nga pala kanina ang mag-ina ng asawa nito dahil magbabaksyon sila sa bayan ng isang linggo. Dahil doon, nagmadali na siyang umalis doon para magpunta na sa ikalawang palapag ng bahay. Gusto niya kasing gisingin ang mga magulang para ipaalam ang tungkol dito. Subalit natigilan siya na makarinig ng garalgal na pag-ungol mula sa mismong basement. Hanggang sa may nakita na nga siyang dalawang magkaparehas na namumulang mga mata. Doon niya muling naisip ang tungkol sa aswang. Kaya nangilabot siya ng gusto. Hanggang sa dahan-dahang lumabas sa dilim si Andreyson sa anyong aswang na layog. Higit sa 6 na talampakan ng taas niya. Manipis ngunit matikas. Ang balat ay parang pinagdikit-dikit na makintab na uling. At ang mga mata ay tila nagliliyab sa pagkapula. Halatang punong-puno siya ng galit sa dibdib. Ikaw na naman! Hindi ako yung unang sumalakay sa iyo. Ang layog na yon ay walang intensyon na patayin ka. Gusto ko lang takutin ang pinsang ko. Pinsan? Kung ganon, hindi lang isang aswang dito sa baryo? Hindi na mahalagang malaman mo pa kung ilan kami dito. Ang dapat mong malaman ay mas malalim ang hinanakit ko. Babaeng matabil ang pananalita. Kung pananakot lang ang ginawa ng pinsan ko, ibahin mo ako dahil matindi ang gagawin ko sa iyo. Ano bang gusto mo? Hindi sumagot si Anderson. Habang dahan-dahang umatras ang dalaga, ay inilabas ng layog ang matutulis niyang mga kuko na kasing talim ng bakal. Pagkatapos ay sumingap siya sa hangin saka huminga ng malalim. Parang awa mo na. Nagmamakaawa ka? Akala ko ba matapang kang babae at duwag ang mga layog na katulad ko? Punong-puno ka lang pala ng kahambugan babae ka eh. Mama! Papa! Tulong! Dali-daling tumakbo ang dalaga papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto ng mga magulang at nang kakatok na siya ay kusa na lang bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Nagtaka siya at kinutuban kaya dali-dali siyang pumasok at binuksan ng ilaw. Ganun na lang ang pagkasindak niya nang makita ang mga magulang sa kama na parehong duguan at wala ng buhay. Dilat ang mga mata ng dalawa at ang katawan ay parehong nawakwak. Nagkalat pa ang ibang parte ng laman loob sa sahig. Napasigaw ng gusto si Julia na hindi alam ang gagawin matapos yung makita. Nanginig ang mga tuhod niya at bigla siyang nanghina at napaluhod sa pintuan dahil sa tensyon. Hanggang sa marinig na niya ang mabibigat na yabag ni Andreyson na naglalakad paakyat sa hagdan.
Ginusto ng dalaga na ikilos ang katawan para makapagtago pero hindi nakikiayon ng sarili niya dahil sa tensyon na nararamdaman. At bago pa siya tuluyang makakilos, ay nakita na nga niya si Andreyson na nakangiti ng makahulugan. Bakit hindi ka ngayon humingi ng tulong sa mga magulang mo? Babaeng matabilang pananalita. Ngayon mo ilabas ang tapang mo at ngayon ka magbida-bida. Kitang-kita ang pangangatog ng tuhod ni Julia habang napapaluha siya sa sobrang nerbiyos. Naniklod siya at takot na nagmamakaawa sa aswang. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Kapag ginawa mo yun, hindi ka titigilan ng pamilya ko. Manahimik ka. Hindi ako makikinig sa lahat ng sasabihin mo dahil kilala ko na ang ugat na nananalaytay sa'yo. Katulad ka ng mga magulang mo, Julia. Kaya dapat ka na rin sumunod sa kanila. Ibinuka ni Andreyson ang mga pakpak na tila nagbuga ng hangin na punong-puno ng kadiliman. Habang naglalakad ay kumikiskis ang matutulis niyang mga pakpak sa magkabilang pader ng pasilyo. Takot na takot naman siyang minasdan ni Julia na pinipilit ang sarili na makakilos. Kitang-kita sa ilatsa ng mukha ng dalaga ang matinding takot at pagkataranta. Ilang saglit pa ay huminto ang aswang at tinapunan ng babae ng pamatay na tingin. At mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Tumalon ng halimaw at nang sasalakayin na ang takot na biktima ay biglang dumating si Gerald na nasa anyo na ring aswang. Dahil doon ay nabitin si Anderson sa pagsalakay. Nahampas niya ang sahig kaya nabiyak ito. Napatras naman si Julia matapos makita ang dalawang aswang na layog. Natutop niya ang bibig at nagsumiksik sa gilid ng pasilyo. Takot na takot siya at di alam ang gagawin. Anong ginagawa mo rito, Gerald? Ano pa? Hindi para pigilan ka. Itigil mo to kaibangan mo, Andreyson. Alam mo mabigat na kasalanan sa pamilya natin ang gagawin mo. Wala akong pakialam. Kung ikaw walang pakialam, ako naman meron. Hindi ko papayagan tong gagawin mo. Labag ang pagpatay ng mga tao sa pamilya natin. Hindi tayo tulad ng ibang mga aswang. Hindi tayo nabuhay para gumawa ng kasamaan. Uli ka na, Gerald. Napatay ko na ang mga magulang niya. At siya na ang susunod ko. Kaya kapag umana ka sa landas ko, mapipilitan din akong labanan ka. Mapatay ko lang ang babaeng yan. Hindi ako papayag na patuloy ka pang magkasala. Kaya kahit anong mangyari, pipigilan kita. Biglang sumalakay si Andreyson ng walang kabog-abog. Lumipad sila pareho at nagpagulong-gulong hanggang sa makarating sila sa sala. Nagkalampagan ng mga gamit mula roon. Si Julia naman na kanina pa takot na takot ay dahan-dahan ng tumayo at sumunod para tingnan ang nangyayari sa ibaba. At kitang-kita ng mga mata niya na sa gitna ng sala ay nagsagupa ang magpinsang aswang na layog. Habang pinagmamasdan niya ang mga aswang na naglalaban at nagkakagulo sa sala, ay bigla siyang napaisip. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig at nalaman kanina kung sino pala ang mga aswang na layog sa kanilang baryo. Si Gerald at ang pinsan niyang si Andreyson. Sila ang mga aswang! Diyos ko po! Naantala ang pagkausap niya sa sarili dahil sa matinding kalabugan na dulot ng sagupaan ng magpinsang aswang. Lumipad si Andreyson at bumulusok ng pagsuntok kay Gerald. Tinamaan yon sa mukha pero hindi natinag. Sa halip ay niyakap niya ang matipunong pinsan at saka hinagi sa pinto. Nabuwal yon habang gumugulong palabas ng bahay si Andreyson. Bago sumunod sa labas, ay lumingon muna si Gerald sa itaas kung saan niya nakita si Julia nagulat na gulat pa rin at hindi makapaniwala. Magtago ka na kung ako sa'yo. Dahil kapag hindi ko napatalima ang pinsan ko, siguradong mamamatay ka rin. Tumalsik na si Gerald sa bandang kusina nang bundulin siya ng pinsan. Nagtagisan na naman sila ng lakas hanggang sa masira ang mga gamit doon. Nang maghiwalay sila na parehong duguan, ay saka nagpuna si Andreyson ng bibig dahil siya ang mas pinakanapuruhan sa muka. Wala ka pa rin tapang, Gerald. Pumapabor ka sa taong punong-puno ng kamalian sa buhay. Hindi ko sila pinapaboran. At alam mo yan, Andreyson,
Alam kong mali si Julia pero mali ka rin naman na patayin mo siya. Hindi yun ang tamang diksyon na dapat na ginagawa natin. Alam mo naman yun, di ba? Kaya tinatakot mo lang siya. Yun ang leksyon na yun. Sinungaling ang babaeng yan eh. Mapagpanggap, mayabang at bida-bida. Magkakapareho sila ng buo niyang pamilya kaya hindi sila karapat-dapat magtamasa ng magandang buhay. Dapat, pinuputol na ang sungay nila eh. Dapat, pinapatay na sila. Hindi mo pwedeng gawin yan sa mga tao porque hindi mo sila gusto. Hindi rin tinuro sa atin ng mga ninuno natin. Ano ba nangyayari sa iyo, Andreyson? Nahihibang ka na ba? Ha? Oo, nahihibang na ako. Kaya papatayin ko siya at hindi mo ako mapipigilan. Mabilis na tumakbo si Andreyson. Umikot at gumapang siya sa kisame na parang gagamba at pagkatapos ay mabilis na bumagsak sa likod ni Gerald. Ngunit nahuli siya sa kanyang paggalaw. Inikot ni Gerald ang katawan niya at sinunggaban siya sa leeg sa buong pwersahang hinagis sa dining table. Nabasag yun at pareho silang lumagpak sa mga bubong. Pagtayo nila ng dahan-dahan ay tumagas sa mga dugo sa iba't ibang parte ng katawan nila. Ang ilang bubog ay bumaon pero isa-isa lang itong pinaghihigit ng dalawa na parang wala lang. Napahawak na si Gerald sa tagiliran niya dahil may malalim doon na sugat. Mas tumindi ang pagtagas ng dugo sa bahaging yon kaya nag-aalala ring napatingin ang kanyang pinsan. Doon na rin sila tila parehong nahimasmasan. Dumudugo na ng gusto ang tagiliran mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw yung punit sa mukha mo. Patindi rin. Kaya tigilan na natin to. Pakiusap. Buisit. Hindi ka pa rin nandang pumatay. Kaya mo sinasabi yan? Tama ka, pinsan. Pero handa akong mamatay para wag ka lang makapatay. Dahil sa sinabing yun ni Gerald, ay tuluyan na ngang tumalima ang kanyang pinsan. Magkasabay silang napaupo at napasandal saglit sa isang gilid. Nang makabawi na ng lakas, ay nag-alalayan silang tumayo. Sabay nilang nilapitan si Julia na takot pa rin sa kanila. Maya-maya pa, ay sabay silang nag-anyong tao na lalong ikinagulat ng dalaga. Makinig ka mabuti, Julia. Hindi kami masasamang nilalang. Oo, at mga aswang kami. Pero hindi namin magagawang pumatay ng inosenteng tao. Mahigpit tong pinagbabawal sa pamilya namin. At sinanay kami simula pa lang ng pagkapanganak para dito. Pero pinatay ng pinsan mo ang mga magulang ko. Hindi ako ang gumawa nun. Maghapon ako nagmamasid ng lihim at pagpasok ko sa bahay nyo, naamoy ko na kaagad ang dugo nila. Bakit kita paniniwalaan? Pinagtangkaan mo ang buhay ko kanina lang. Gusto mo bang tuluyan na talaga kita ngayon, ha? Ama na, Andreyson. Mas lalo lang matatakot sa'yo si Julia eh. Ipaliwanag mo nga sa babaeng yan ng totoo para malinawan siya. At ipaunawa mo sa kanya na hindi nakakaganda yung pagiging bida-bida niya. Napabuntong hininga na lang si Gerald bago harapin si Julia na takot pa rin. Nang medyo humupa na ang tensyon ay doon niya ulit nilapitan ng dalaga para paliwanagan. Julia, alam kong mahirap paniwalaan. Pero hindi talaga ang pinsan ko ang gumawa nito sa mga magulang mo. Iba ang naamoy kong aswang sa silid kung saan sila pinatay. At hindi isang layog ang gumawa nito, kundi isang mandurugo. Kung ganon, hindi pala ako nagkamali nung nakaraan sa pangamoy ko. May matinik na mandurugo na umaaligid pala sa lugar na ito. Oo, pinsan. At kailangan natin yung mapigilan na makapaggasik pa ng lagim. Tutulong ako sa inyo. Paano mo naman gagawin yon? Hindi ko alam. Basta tutulong ako. Dahil kung hindi talaga kayo ang pumatay sa mga magulang ko, karapatan ko rin naman diba na sumali sa laban? Gusto kong mapatay ang mandurugo na sinasabi nyo. Bago pa matapos ng dalaga ang pagsasalita, ay nakarinig na nga sila sa labas ng bahay ng nakakatakot na ungol ng tila mabangis na hayop. Pagsilip nila sa nasirang pinto, ay nakita nga nila ang mandurugo na galit. Ang balat nito ay nangingitim. Ang balat ay nag-aalab sa pagkapula. Lumabas din ang mahaba nitong dila na umabot sa sahig. Sa bawat pagpatak ng laway nito,
ay ramdam nila ang pananabik sa sariwang karne at dugo ng tao. Inihanda nito ang matatalim na mga pangil at mga kuko, sinyalis na anumang oras ay sasalakay na ito sa kanila. Ano naman ang isang yan? Kauri niyo rin ba? Ang mandurugo! Maganda ka na, Anderson! Julia, maghanap ka na muna ng matataguan mong ligtas na lugar. Hayaan mo na muna kami rito at makakasagabal ka lang kapag nakasali ka pa. Pero gusto kong iganti ang mga magulang ko. Sige, mauna ka nang sumugod at magbida-bida ka para sumunod ka na sa mga magulang mo. Natigilan na sila sa pagtatalo dahil sumalakay na ang nagwawalang mandurugo. Nag-anyong aswang na layog kagad ang magpinsan at dali-dali nilang sinalakay ang kalaban. Si Julia naman ay pagapang na nagtungo sa silid na tinutulugan ni na Aling Claire. Doon niya pinagmasdan ang mga paglalaban at kitang-kita niya kung paanong pagtulungan ng magpinsan ng kaaway. Sa huli ay hinawakan ni na Gerald at Anderson ang magkabilang kamay ng mandurugo at hinigit nila ito sa magkahiwalay na direksyon. Nabanat ang katawan ng kanilang kaaway hanggang sa mahati ito sa dalawa. Halos masuka-suka si Julia nang makita ang karumal-dumal na pangyayaring yon. Tapos na rin sa wakas. Ligtas ka na, Julia. Patay na ang mandurugong pumatay sa mga magulang mo. Ligtas na siya. Pero tayo, hindi pa tayo ligtas sa kanya, Gerald. Tama na, Anderson. Naniniwala akong hindi tayo isusubog ni Julia sa mga tao. Bahala ka. Basta binalaan na kita, ha? Pagkasabing yun ay nauna nang umalis si Anderson habang si Gerald ay patuloy na nakikipag-usap pa sa dalaga. Bago tuloy ang umalis, ay nagkasundo nga sila na hindi ipapaalam sa mga taga-baryo ang sekreto ng magpinsan. Ipinaliwanag din ni Gerald na sila nga ng pinsan niya ang mga aswang na nagbibigay ng leksyon sa mga walang disiplinang tao na umaakyat sa bundok. Pagkatapos magkapaliwanagan at magkaayos, ay kinuha na ng binata ang bangkay ng mandurugo at umalis sa lugar na yon. Kinaumagahan ay humingi na nga ng tulong ang dalaga sa mga kinauukulan. Nagulat ang marami nang mabalitaan ang pagkamatay ni na Tatay Dennis at Nanay Chen. Mabilis na kumalat ang balitang yon sa buong baryo. Dahil sa mga karumal-dumal na insidente ay napuno tuloy ng takot ang dating masayang probinsya. Napabawasan din ang porsyento ng mga turistang dumadalaw sa bundok para magkampo. Naapektuhan tuloy ng gusto ang kabuhayan ng mga tour guide. Marami rin ang nangilag lalo na sa baryo at bundok. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isa pang bagay ang ikinabigla ng mga taga-baryo. Lalo na ang mga kaibigan ni Gerald na sina Piolo, Daniel, Janice at Belen. Ibinunyag kasi ni Julia kung sino-sino ang mga aswang na layog sa kanilang baryo. Pinalabas niya na ang magpinsan ang pumatay sa kanyang mga magulang. Akala nyo nakaisa na kayo sa akin, Gerald at Anderson? Kayo pa rin ang dahilan kung bakit pinatay ng mandurugo ang mga magulang ko. Kaya mamamatay din kayo sa kamay ng mga taga-baryo. At syempre, magpapasalamat sa akin ng mga taga-baryo dahil sa pagtuturo ko sa mga aswang na katulad nyo. Tuwang-tuwa ang dalaga na parang baliw habang nakatapat sa salamin. Ilang saglit pa ay saka naman siya biglang sumeryoso habang ang mga luha sa mga mata ay unti-unting pumapatak. Hanggang sa ito na nga ay sumagana. Sinamaan niya ng tingin ang sarili habang nagpupunas ng mga luha. At pagkatapos ay muli na naman siyang napangisi ng makahulugan. Sinisiguro ko na hindi sisikat ang araw na to na hindi kayo nahuhuli at nasusunog ng taong bayan. Lahat ng mga katulad nyong aswang, wala kayong karapatang mabuhay dito sa mundo namin. Mga demonyo kayo na sumisira ng kumpletong pamilya at tahimik na buhay. Mamatay na sana kayong lahat, lalo na ikaw, Gerald, at ang mayabang mong pinsan! Madaling araw na at balot ng katahimikan ng buong baryo. Walang ni anumang huni ng kuliglig o kaluskos ng hangin na parang pinipigil ng gabi ang lahat. Sa ihip pa lang ng hangin ay tila ba may mangyayaring hindi ka nais-nais. At sa gitna ng dilim
Sa loob ng isang payak na bahay sa gilid ng kagubatan ay nakaiga na sina Gerald at Andreyson. Nagpapahinga na sila pero kapwa hindi makatulog. Pareho silang nakakaramdam ng matinding kaba. Pero hindi nila ito binabanggit sa isa't isa. Napansin ni Gerald ang kakaibang katahimikan kaya tumindig siya saglit at tumarap sa pinsan. Hindi ka rin makatulog? Oo parang may kakaiba akong nararamdaman. Ako nga rin eh. Gusto mo bang magtsaa muna? Sige, salamat pinsan. Kahit tila hindi mapakali ay nagtsaan na nga muna ang magpinsan. Pagkatapos ay muli silang nakiramdam sa paligid hanggang pareho silang may naramdamang tila kakaiba sa paligid. Mga yabag ba ng tao yung naririnig ko, pinsan? Ang dami. Mukha nga pinsan, nagmamarcha yung mga tao. Pero may nararamdaman akong mga galit eh. Ano kaya meron? I-check kaya natin sa bundok. Sige, pinsan. Eksaktong pagkasabing yon ni Andreyson ay nakarinig na sila ng kalabog mula sa bubungan. Hanggang sa nagsunod-sunod na ang mga yon na parang may nananadyang bumato sa kanilang bahay. Kagad na pinaggana na magpinsan ng kanilang pandama at doon nila napagtanto na marami ng tao sa labas ng bahay nila. Nagsisigawan na mga yon at pinalalabas silang magpinsan na parang mga kriminal. Nanlaki ang mga mata ni Gerald dahil hindi nila ito inaasahan. Kahit kailan na hindi sumagi sa isip niyang ibubunyag ni Julia ang kanilang lihim. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mapagkakatiwalaan yung babaeng yung Gerald. Dapat talaga pinatay ko na siya eh. Hindi pa tayo sigurado, pinsan. Kaya huwag ka muna magsalita ng ganyan. Anong hindi sigurado? Amoy na amoy ko na siya rito eh. Sigurado kong nandyan siya sa labas kasama ng mga tao. Posible. Gulat na gulat si Gerald nang malanghap nga niya ang amoy ng dalagang pinagkatiwalaan. Nang makita naman siya ni Andreyson, ay napaismid na lang ito at tinapik ang pinsan sa balikat saka tumayo at sumilip sa mga butas-butas ng kanilang bahay. Pasensya na pinsan nadamay pa kita sa gulong to. Huwag na tayo magsisihan. Alam ko namang hindi mo ginustutong nangyari. Nagtiwala ka lang ulit sa isang tao. At naloko ako ulit. Hindi na malaga yun. Ang pag-isipan natin ngayon ay kung paano makakatakas. At huwag mo na akong pipigilan sa gagawin ko sa kanya. Huwag mo na munang isipin ng paghihiganti. Aalis muna tayo rito. Wala nang umimik sa kanilang dalawa. Mula sa bintana, nakita ni Gerald ang dose-dosenang mamamayan ng baryo. May mga dalang gulok, itak, mga sulo at balisong ang mga yon. Ang iba naman ay may dalang lata ng gasolina na talagang pinaghandaan ng pagsalakay na ito. Kailangan natin magpaliwanag. Pinsan, kumisi ka na sa katotohanan dahil wala na tayong panahon para magpaliwanag pa sa kanila. Sigurado akong nilaso na ng babaeng bida-bida na yun yung mga utak ng taga-baryo. Kilala mo naman ang ugali niya, di ba? Ang pinakamainam na dapat gawin natin ay ang tumakas. Pero hindi na tayo makakatakas nang hindi lumalaban. Hindi natin sila pwedeng saktan. Kaya pa nating ayusin to. Hindi na. Maniwala ka sa akin, Gerald. Hindi na natin maayos pa to. Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang makinig sa akin. Kung tatakas tayo dito, wala tayong pagpipilian kundi ang labanan at masaktan sila. Kung hindi natin gagawin yun, pareho tayong mamamatay. Unti-unti ngang nagpalit ng anyo si Andreyson bilang isang aswang na layog. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na siyang lumabas ng bahay bago pa lumusob ang mga tao. Lumipad siya at mula sa ere ay nakita niya si Julia na tinatapunan din siya ng masamang tingin. Yun yung halimaw! Yun yung pumatay sa mga magulang ko! Mga kasama! Huwag nating hayaang maging malagim ang baryo natin at palaging matakot sa gabi! Habang nandito yung mga yan, marami pang mamamatay! Baliw ka talagang babae ka! Dapat talaga tinuluyan na kita. Narinig niyo yung sinabi ng aswang? Gusto niya po akong patayin. Rinig na rinig naman, di ba? Ano pa pong ginagawa niyo? Hagisan niyo na siya ng lambat bago pa siya makapaminsala! Nagulat si Andreyson na makakasunod na naghagis ng lambat ang mga kalalakihan. Hindi niya rin inaasahan na sa maiksing oras
ay nakapaganda kagad ng ganoon ng mga tao. May ilan na naghagis na ng apoy sa kanilang bahay kaya doon natuon ang atensyon ng maangas na aswang. Tumungtong siya sa bubungan at buong puwersang tinanggal ang isang parte ng yero. Nang makita ang pinsan na tila tulala at hindi pa rin makapaniwala ay sinigawan niya na ito. Uy, Gerald! Tagyan mo na! Magpalit ka na ng anyo bago pa nila tayo mahuli! Ha? Oo, sige. Matapos mag-anyong aswang na layog ay kaagad lumipad si Gerald pa itaas. Pero eksakto na may humarang na lambat. Siya sana ang masasapol nito pero tinulak siya ng pinsan kaya si Andreyson ang nalambat. Andreyson! Gerald, tumakas ka na! Huwag mo na akong alalahanin! Bilis na! Kesa dalawa pa tayong mahuli! Hindi kita iiwan! Tumakas ka na kung ayaw mong mamatay din! Hindi nga kita iiwan! Ano ba? Ang tigas naman ng ulo mo! Ikaw yung matigas ng ulo sa ating dalawa eh! Mga kasama, maghagis pa kayo ng apoy at lambat! Tatakas pa yung isang halimaw na pumatay sa mga magulang ko! Napatingin tuloy si Gerald kay Julia na tinatapunan din siya ng masamang tingin. Dahil doon ay napilitan ng binata na iwan ng kanyang pinsan. Kumurap siya at sa isang iglap ay naging hayop ang kanyang katawan. Lumipad siya pataas at tinawid ang bubong na tinutupok ng apoy. Pero kahit lumilipad siya papalayo, ay may mga palaso at bala ng baril na bumubulusok sa kanya. Pumailan lang siya sa mga kapunuan, sugatan at nagtago sa gubat. Samantalang si Andreyson naman ay na-corner ng patong-patong na lambat. Sinubukan niya mag-ibang anyo ng hayop pero kinuyog na siya ng mga tao hanggang sa hindi na siya nanlaban pa. Ginawa niya yun para hindi na mabaling ang atensyon ng mga tao kay Gerald. Sa huli ay sinunod pa rin niya ang payo ng pinsan na huwag sakta ng mga tao. Katulad na nangyayari sa bahay nila ngayon, ganyan dapat ang sapitin ng mga kampo ng kadiliman na yan. Sabi sa nabasa ko, kapag sinunog sila, mas magiging doble ang paghihirap nila sa impyerno. Kaya ano pang hinihintay nyo dyan? Hulihin nyo sila! Patayin nyo sila! Mga halimaw sila! Mga halimaw sila! Kung titingnan sa ating dalawa, ikaw ang mas mukhang kampo ng kadiliman. Babaeng sinungaling! Napakahusay mong magmanipula sa edad mong yan. Ang kapal na mukha mong baliktarin ng lahat. Pinatay niyo ang mga magulang ko. Kaya mamamatay din kayo. Lahat kayong aswang mamamatay kayo sa kamay ng mga taga-baryo. Paniwalain mo ang sarili mo at ang mga taga rito. Pero alam mo kung paano ka namin niligtas ng pinsan ko sa pumatay sa mga magulang mo na aswang. Dapat talaga hindi ako nakinig kay Gerald eh. Dapat talaga pinatay na kita. Kahit labag yun sa patakaran ng pamilya namin. Narinig niyo po ba ang sinabi ng halimaw? Pinagbabantaan niya po ang buhay ko. Patunay lang po na siya ang salarin. Sila ang salarin. Sunugin siya ng buhay! Dahil sa takot sa aswang, ay pinakinggan nga ng taong bayan si Julia. Habang patuloy na tumutugis ng ibang kalalakihan si Gerald, ay dinala naman nila si Andreyson sa gitna ng kalsada. Itinali siya sa isang poste. Nilagyan ng mga tuyong damot palapa sa paanan niya. Pagkatapos ay binuhusan nito ng gasolina. Nanood si Julia mula sa gilid habang nakatayo sa pagitan ni na Aling Claire at Popoy. Nandun din sina Piolo, Daniel, Janice at Belen, na hindi pa rin mapaniwalaan ang mga nasasaksihan. Alam ng mga kaibigan ni Gerald na hindi nila magagawa ang bagay na yun. Gusto man nilang pumigil pero natatakot sila sa kanilang gagawin ng babaeng bida-bida. Tila ba tuluyan ng namanipula ni Julia ang mga tao? Ngayon magpaalam ka na, aswang, dahil susunugin na rito at sa impyerno ang walang kwenta mong buhay! Kahit masunog mo man ako o mapatay mo ang lahat ng kalahi ko, hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na kami ang nagligtas sa'yo. Sumpain ka sa impyerno, tandaan mo yan! Pati ang buo mong mga kalahi. Mamamatay na kayong lahat, mga kampon ng kadiliman kayo at mga salot! Habang nabubuhay ako, hindi ako papayag na may mga katulad yung mabubuhay din sa mundong ito! Nakakatawa ka talaga. Kahit ang sarili mo, Julia, pinaniniwala mo na lang din sa mga kasinungalingan mo no? Kahit ang impyerno, hindi ka tatanggapin.
Hindi talaga ako tatanggapin doon dahil hindi ako bagay sa lugar na yon. Kayo ang nababagay doon. Tama na ang walang kwentang pag-uusap na to. Mamatay ka na lang agad! Sinindihan nga ng isang lalaki ang apoy at mabilis na sumiklab ang mga palapa sa paanan ni Andreyson. Sa una ay maliit lang, pero unti-unti itong lumalaki hanggang sa kumapit na sa kanyang pantalon. At pumulupot sa kanyang katawan na tila mga galamay ng apoy mula sa impyerno. Napahiyaw ang aswang at nagkakawag, pero pinagtututusok siya ng sibat ng ilang kalalakihan. Habang unti-unting natutupok ng apoy, ay nag-umpisa na rin magsigawan ng mga tao. Nagbunyi ang ilan, pero sina Piolo, Daniel, Janice at Belen na natiling tahimik na nakatingin. Parang may bumabagabag sa kanilang mga puso dahil alam nilang hindi ito tama. Nagkakawag si Andreyson habang nilalamon siya ng apoy. Tuwang-tuwa naman si Julia na parang nababaliw na. Hanggang sa hindi na namalayan ng dalaga ang sumunod na pangyayari. Biglang isang malakas na sigaw ang gumising sa lahat. Hindi ako papayag na ako lang ang mamamatay. Akala mo makakaligtas ka rin sa kamatayan, ha? Dapat meron ako makasama, kaya humanda ka. Lumingon si Julia at mula sa apoy ay dinagit siya ni Andreyson. Lumipad yun sa nasusunog na katawan at sa pilitang hinawakan si Julia at hinila siya papalayo. Nagulat ang lahat sa pangyayari kaya nagkanya-kanya ang mga tao. Bitawan mo ako! Tulong mga kapitbahay! Tulong! Ano ba? Bakit wala kayong ginagawa? Tulungan niyo ako! Magsikilos kayo! Bayaran kayong lahat ng tatay at nanay ko! Ano ba? Isasama kitang babae ka dahil nababangay ka sa impyerno. Dumapo ulit si Andreyson sa gitna ng apoy. Sa mismong poste kung saan siya nakatali kanina. Sa init ng apoy ay naramdaman ni Julia ang matinding sakit. Ang panlalambot ng tuhod at ang unti-unting paghina ng kanyang paghinga. Tuluyan silang natupok ng apoy at wala nang nagawa pa ang mga tao kundi ang tumingin na lang. Pagdating naman Gerald mula sa pagtakas ay huli na ang lahat dahil patay na ang kanyang pinsan na si Julia. Nakita pa siya ni Piolo, Daniel, Janice at Belen at kagad siyang nakilala ng mga yon kahit nasaan yung aswang siya. Pinatakas na siya ng mga kaibigan pero nakita rin siya ng ibang tao kaya nagpanik ang karamihan. Hinabol ulit siya ng mga kalalakihan at hindi na siya nagpakita sa mga ito hanggang sa sumikat na ang araw. Nagtago siya sa lugar na walang sino mang nakakaalam. Kinabukasan, nagkalat ang amoy ng sinunog na laman sa gitna ng kalsada. At ang matunto ng mga labi ni Andreyson at Julia ay nalungkot ang marami. Kilala rin kasi nila si Andreyson na isang mabait at matulunging binata. Kaya para silang nagsisisi at natauhan. Kung tutusin nga ay mas marami pa nga ang natutuwa na nawala ang dalaga pero hindi na lang nagpapahalata. Nagluksa ang mga tao at nagsimula silang magsisi pero huli na ang lahat. Natupok na ng apoy si Andreyson. Kahit tumingi pa sila ng tawad at magsisi ng lubos ay nangyari na ang malagim na krimen. May mga buhay nang nagpaalam dahil sa maling paratang. Makalipas pa nga ang ilang buwan, ay tila nakamove on na ang lahat sa pangyayari. Pero habang patagal ng patagal, ay marami na ulit ang nagiging reklamo sa bundok. Naging mas makalat at balahura na ang mga tao dahil wala na ang aswang na nagbibigay ng leksyon sa mga walang disiplinang turista. Hindi rin kasi nakikinig ang mga turista sa mga pagsita ng mga lokal doon. Kaya ang nangyari, dahil sa tila tuluyang nadudungisan ng buong bundok at nasisira, nagdesisyon ng mga taga roon na isara na muna ito para mapanatili ang kalikasan. Sinamantala nga ni Gerald ang pagsasara ng bundok. Tuwing hating gabi ay bumabalik-balik siya sa tuktok ng bundok at umaalulong upang ipaalala sa mga taga roon ang kamalian nilang ginawa.
Dahil sa mga pangyayari ay natuto na ang mga tao na ang kabutihang loob ay hindi sinusukat sa kung ano ang panlabas na itsura. Ito ay nasusukat sa panloob na nilalaman ng isang nilalang, sa pagtulong, sa pakikipagkapwa at sa paggawa ng nakakabuti para sa iba. Pinatunayan ni Gerald na ang katulad niyang aswang ay pangit man sa ating paningin, pero hindi siya katulad ni Julia na bida-bida at nagmamagaling para lang mapansin. Wakas,